Street sweeper noon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA si Mang Ernesto. Kahit malakas ang kanyang katawan, palihim niyang iniinda noon ang pananakit ng mga paa. Simple-simple naman ang sakit yun eh. Yung pag kakalakad ako, basta yun lang. Nahiya naman ako na kasi hindi ko maipakita-pakita ko yan eh. Baka tanggalin ako sa trabaho. Iniisip ko. Nakikita ng mga kasamahan ko yan. Ang sabi pa nga kasi, putol mo na yan. Tiyuwa. Taong 2009, habang nagpapahinga pagkatapos magwalis, isang lalaki raw ang lumapit sa kanya. Ipinarating ng lalaki sa tanggapan ng MMDA ang kondisyon ni Mang Ernesto sa pamamagitan ng social media. Naging viral pa nga ang post nito na naging daan para magpasyang opisina na ipagamot noon si Mang Ernesto. Pinema ako ng gamot, sinaksakan ako ng mga antibiotic. Sinaksakan ako dito ng mga sa mga ugat nga. Hindi dadalos dito. Hindi gagaling yung paa mo. Dahil sa barado lahat yung mga mga ugat ng mga barikos. Ayon sa espesyalistang tumingin, nakakaranas daw si Mang Ernesto ng sakit na kung tawagin ay Berger's disease. Isa ang Berger's disease sa 4 na sakit na iniinda ni Pangulong Rodrigo Duterte. I have a Barrett esophageal thing. It's the GERD, call it. And I have, might as well tell you about my medical history. Don't believe in cancer. What I have is really Berger's disease. Ang kondisyong ito, iniuugnay na isa sa mga epekto ng paninigarilyo. Yung paninigarilyo niya ng more than 50 years. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam kung saan nag-umpisa or saan nanggaling po ang Berger's disease. Ano kaya meron sa tabako? Baka merong chemical sa tabako na siya nagpapamaga ng daluyan or sirkulasyon sa kanya pong mga ugat. Tinatayang may 6 sa bawat 10,000 tao ang nagkakaroon ng ganitong karamdaman. Kabilang rin sa mga pupwedeng sintomas nito ang pabalik-balik na pananakit at pangangalay ng mga paa at kamay, pamamaga ng mga ugat, pamumutla lalo na kapag malamig at pagkakaroon ng sugat o pag-iiba ng kulay ng balat. Madalas daw si Mang Ernesto na muna ang umisip ng paraan para hindi lumala ang kanyang kondisyon. Wala, minsan lalanggasin ko, sasabunin ko ang kati. Tiis na lang ako sa bayabas. Langgas, balot. Pag lumalaki, natatakot na ako. Dahil 3 taon na mula nang huling magpatingin si Mang Ernesto sa espesyalista, sinamahan namin siya para mapatingnan ang kanyang kalagayan. So kahit na wala kayo ininom na gamot ngayon? Sabi ni Doc, hindi pa malala ang Berger's disease ni Mang Ernesto. Nakita natin, di ba? Meron ng discoloration, hyperpigmented yung areas, galit na talaga yung mga ugat niya, okay? Which, in layman's term, kung titignan mo, varicosities. At pag napabayaan mo nga ito, magkakaroon ng kakulangan ng oxygen supply, tinapako yung pulso, may pulso pa naman, adequate man naman yung pulses niya, pero yun nga, siguro kinakailangan talaga, samahan din natin to ng tutulong sa sirkulasyon para mabuhay pa itong part na ito ng kanya pong binti. Kung tutuusin, pwede naman daw maagapan o mapigilan ang Berger's disease. Sa tamang gamutan at tamang pagsubaybay, pag-alala kay tatay, lalo na kung i-stop niya talaga kasi mukhang hanggang ngayon, mukhang nagsisigarilyo pa rin eh. No? Kasi yun lang po ang tanging solusyon, stop smoking. Kapag kasi hinayaan pa itong lumala, kung saan nakararanas ng pangingitim o pangungulay asul ng bala, pamamanhid, pagkakaroon ng mabahong amoy at pagkabulok ng sugat. Amputation o pagputol na sa apektadong bahagi ang ipinapayo ng doktor. Sa takot na mas lumala pa ang kanyang kondisyon, sisikapin raw ni Mang Ernesto na itigil na ang kanyang bisyong paninigarilyo. Nasasabayan niya ng dasal para sa tuluyang paggaling. Natigil ko nga po yung alak eh, yan pa. Para lang, ko lang siya, libangan lang. Iniisip ko, sana gumaling. Sabi ko, Panginoon Diyos, sabi ko, bibigyan mo pa milagro ng aking para. Ayaw ko pa maputol.